Bali, ito yung kinalapasan nung tinulak nung van. Unahin natin tingnan dito sa harap. May mga misalignment na yung bumper, pero baka hindi kasama sa gagawin niya. Tingnan natin yung actual na damage, yung extent ng damage ng pagkakatulak nung band. Talagang amazing yung pagkakakuha ng CCTV. Oh, ito na yun. Oh. Bali, nakakulong yata yung nag-drive niya na walang lisensya. Hindi na talaga pinagbigyan ng driver na kahit makulong yung bata. Sa isang banda, naintindihan ko yun para maging aral. Pero yung magiging impact nun sa bata ang medyo mahirap tanggapin minsan. Dito tayo sa loob mga parts. Ang init sa labas. At least dito nasa loob tayo sa sasakyan. Medyo komportable. Bakit ko nasabing naunawaan ko yung ginawa ng driver nitong pickup na to? Nangyari na kasi sa akin yan sa first car ko dito sa Dubai. Nabangga ako ng isang heads-on collision din kami sa isang roundabout. Bali, pareho kaming galing sa labas papasok sa roundabout, magkasalubong. Siya kasi pumasok dun sa lane ko sa kaliwa. Right, bali left hand drive po tayo, no? So magmamaneho ka sa bandang kanan ng kalsada. So, papasok sa roundabout, merong dalawang sa kasalubong ko, merong dalawang naunang sasakyan. Bigla siyang lumabas sa looban, galing nga sa looban, tapos pumasok sa lane. I-overtake yung dalawa, hindi niya napansin na palabas din ako sa roundabout at high speed. Talagang binangga ako. Yung sasakyan ko Kia Sportage, siya Honda Civic. Umangat yung puwet niya sa lakas sa bilis niya. So umangat yung puwet ng yung likuran ng Honda Civic, ganun kabilis. So parehong total loss yung sasakyan namin. Tapos walang lisensya yung bata, it's only 13 years old. So nakiusap yung father nung Pakistani bata na kung po pwedeng i-substitute yung kapatid niya na panganay na siya yung may lisensya para hindi makulong yung bata. So sa awa ko dun sa bata na makulong ng 13 years old pa lang, ako yung napahamak kasi nangako sila na babayaran yung taxi ko, pagpapagawa ng sasakyan ko habang ipinaprocess yung claim at pinaprocess yung repair. So yun yung naging agreement namin. Kinabukasan di ko na sila matawagan. Pangatlawang araw nakontak ko yung tatay. Ang sagot sa akin is, may insurance ka, let the insurance pay what is due for you. We're not going to pay you anything. Ganun ka grabe kasi nungaling. So kaya ako nasabing naintindihan ko yung user nito sa akin na to, na hindi pagbigyan ng mga taong ganun. So yun yung story ng unang total loss sa sasakyan ko. Siguro wala lang akong kompletong detail ng pagkabangga ng sasakyan ko, pero may mga picture pa rin ako. Siguro one day ipipicture ko yun. Stay tuned mga parts, balik tayo sa base. Process natin ang claim yan para mapalabas natin agad.